Ang defense panel na maghaharap ng mga testigo at ebidensya sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa March 12. Pero bago sila magsimula, gusto ng depensa na ilagay ng prosekusyon sa isang kasulatan ang pagbawi nila sa 5 articles of impeachment at pagkatapos ay hihilingin nila sa korte ang acquittal sa mga binawing article. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Gustong makasiguro ng mga abogado ni Chief Justice Renato Corona dahil binawi man ang prosekusyon ng 5 articles of impeachment laban sa Chief Justice, may banta naman itong muling maghain ng reklamo kapag di pinagtibay ng Senate Impeachment Court ang impeachment ni Corona. Kaya hihingi ng depensa na ilagay ng prosekusyon sa kasulatan ang withdrawal with prejudice ng 5 articles para di na ito magamit sa susunod na impeachment complaint. Sunod na hihingi ng depensa ang acquittal ni Corona para sa mga binawing article. We will ask for an acquittal if they're withdrawn. If they are not withdrawn in writing, we will present evidence. The Chief Justice entered a plea of not guilty. We are going to invoke the principle similar to double jeopardy. He cannot be sued twice for the same thing. Naniniwala ang prosekusyong napatunayan na nito beyond reasonable doubt na guilty si Corona sa 3 articles. Article 2, ang di raw pagsasapubliko ng SALE ni Corona. Article 3, ang umunoy kawalan ng integridad at independence ni Corona. At Article 7, ang kanya raw pagkiling kay dating Pangulong Arroyo sa paglalabas ng Korte Suprema ng TRO para makaalis ng bansa ang dating Pangulo. Pero ang depensa, gusto munang hintayin ang formal offer of evidence ng prosekusyon. Dito kasi nila ibabase kung sinong mga testigo at anong mga ebidensya ang ipipresenta. If after a careful analysis of everything that is offered will prove that the evidence on record is insufficient to convict, why should we bother to present evidence? Wala pa rin namang matibay at masustansyang ebidensya na napakita ang prosecution. Pero para sa ilang senator judge, dapat umupo sa witness stand si Corona. Sino ang makapagpaliwanag sa kanyang kung ginawa niya o hindi na ginawa, kung hindi yung mismong nakasakdal? This is just my humble opinion. Considering how the trial has developed, it would be good for him to face the issue squarely. Siyempre sasagutin niya, sa'yo ba ito talaga? Nag-withdraw ka ba noong December 12? Nag-withdraw ka ba ng 30 million? Pagkapasa nung impeachment, di ba? So sagutin niya yun. Siyempre, para makumbins niya ako. Ako, sinasabi ko to, sarili ko lang. Hindi, siyempre, siya yun eh. Sino mo nagsisinungaling dito? Pero sabi ng depensa na kay Corona raw ang desisyon kung gagawin niya ito. I suppose everybody would want to hear it from him. But precisely, is it necessary? After what he's been put through, you and I both know very well that there's very little much else that he's afraid of. He wants this to be over. He's ready either way. He will be guided by counsel. Of course, if he decides to ignore our advice, then he can do that. Well, alam niyo po, marami pa naman po kaming maaaring maging testigo na magpapatunay or magpapaliwanag dito ho sa bagay patungkol doon sa mga entrada ho doon sa SALN. Willing si Chief Justice? Opo, at mismo po si Chief Justice naman ho ang nagpahayag niyan. Ang ibang miyembro ng pamilya Corona na nabanggit sa reklamo, isasalang kaya sa witness stand? Ang mga bintang na ito ay laban lamang kay Chief Justice Corona. So kayang-kaya po ni Justice Corona na pangatawanan at harapin po ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. So that's a no? So wala pa po. Mula sa 25 hanggang 30 witnesses, maaaring 15 hanggang 20 na lang ang ipatawag ng depensa. Maaaring tumagal ng 3 linggo hanggang 1 buwan ang kanilang presentation of evidence. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.